Praise God, sa araw nito, binigyan muli tayo ng pagkakataon na makapagbahagi sa inyo ng mabuting balita. Maraming salamat sa bawat isa na narito ngayon na kinilos ng Diyos upang makinig ng kanyang pagpapahayag. Ang ating pong sermon ay kinuha sa Psalms chapter 14. Kung saan ang title nito ay The Depravity of Man. Ano ba itong word na depravity? Medyo technical po ba? Ito yung maunawa natin sa pagpapatuloy nating pagbabasa at pag-aaral ng salita ng Diyos. Hayaan natin ang salita niya ang magbigay sa atin ng karunungan at kaunawaan. Ano ba itong depravity na sinasabi? Mind you, yung Psalms 14 ay may similar chapter sa Book of Psalms din. At ito yung Psalms 53. Almost they are identical. Meron lang mga hinad sa 53, which is, I recommend na basahin nyo rin, of course. Wala namang mag-gain tayo tuwing tayo ay nagbabasa ng Word of God. So bago ko umpisahan yung aking sermon, of course, tingnan muna natin kung ano ba itong mga nilalaman ng Book of Psalms. Isang mahalagang maintindihan natin kung anong mga division meron sa aklat na ito. Kung saan ito ay naglalaman ng 5 books actually. Dito sa Bible ko, makikita lagi sa bawat umpisa ng hati ng librong ito, yung book 1, 2, 3, 4, and 5. So, ang ilan ay sinabing ito ay hango dun sa Pentateuch, sa 5 books na sinulat ni Moses. Perhaps ito yung imitation na gustong ipakita sa atin ng mga may akda nito. So sa book 1, makikita natin dito, of course, nandun yung introduction sa mga aklat na ito or sa mga awit na ito. Karamihan ay si David ang sumulat, kung saan ito ay naglalaman ng awit para sa Diyos that concludes in chapter 41, which states, yun nga yung katulad nga susulat dyan, God sustained His servant in the midst of His enemies and false friends. Babasahin natin sa book 2, mula 42 hanggang 72. Ito pa rin ay naglalaman ng mga awit ni David. Ang historical psalms, yung saan yung lament at saka yung distress ay nagdo-dominate ng mga awit or panalangin ito. Na ultimately, the psalmist points to a final and great King of His people, who is the Lord Jesus Christ. And book 3, from chapter 73 hanggang 89, makikita nyo dyan yun, pag binuksan nyo yung Bible nyo, book 3, nandito yung mga pighati, mga question ng may akda ng mga aklat na ito. Saan ay nag-conclude ito ng ratification ng covenant ng Diyos kay David, habang ang Israel ay dumaraan sa pagsubok. And sa book 4, makikita natin to yung pagkakahati dito, 90 to 106. Saan ito yung nag-umpisa doon sa problemang meron sa book 3. Dito ay pinakita ni Moses na ang Diyos ay nandoon sa lahat ng pagkakataon sa history ng Israel. At tapos na yung book 4, of course,
Ang final book ay ang Book 5. Saan ang Book 5 ay pagpapakita ng closing petition na nasulat sa Book 4, 106 verse 47. It declares God does answer prayers. Ang Diyos ay sumasagot sa panalangin. It includes with Psalms of Hallelujah. And yung favorite book na meron dito, yung pinakamahabang book, chapter 19. And it ends with two chapters, or through two chapters, 49 and 50, a song of praise to the Lord. Napakagandang makita natin to sa ating pag-aaral. Dahil dito nakapaloob, or sa mga talatang ito, sa mga kasulatang ito, nakapaloob yung paano ang isang mananampalataya ay sumasamba sa Diyos. It encourages readers to praise God for what He is or who He is and what He has done. Psalms illuminates the greatness of God. Kung binabasa niyo ito, makikita niyo sino ang Diyos, kung anong ginawa niya, kung gaano siya kadakila, gaano siya karangya. It presents a clear picture of God, lovingly and patiently guiding His people. This is a portrayal of worship, offers a glimpse of hearts devoted to God, repentant from their sins, and their lives have been changed. So pupunta na tayo dito sa Book 1, which is under yung preaching ko for today. If you have your Bible, you can open it in, sasabihin ko sana page 468, pero hindi tayo pare-pareho. Pero it's in between there. Psalms 14. Nais kong basahin muli ito sa inyo sa wika natin, sa Tagalog. Ito po, sa Tagalog. Ang sinabi dito, wala namang Diyos, ang sabi ng hangal sa kanyang sarili. Silang lahat ay masama, masasama, kakilakilabot ang kanyang mga gawa. Walang gumagawa ng mabuti, wala nga. Nagmamasid si Yahweh mula sa itaas, sangkatuhoy kanyang sinisiyasat. Tinitingnan kung mayroong marunong pa na sa kanya'y gumagalang at sumasamba. Silang lahat ay naligaw ng landas at naging masasama silang lahat. Walang gumagawa sa kanila ng tama. Wala ni isa. Wala nga. Ang tanong ni Yahweh, di ba nila alam itong masasama? Lahat ba'y mangmang? Itong aking bayang pinagnanakawan. At akong si Yahweh ay ayaw dalanginan. Darating ang araw na sila'y matatakot sapagkat kakampi ng Diyos ang mga sa kanya'y sumusunod. Hadlangan man nila ng balak ng mga taong hamak, ngunit si Yahweh ang sa kanila'y mag-iingat. Ang aking hinihiling nawa ay dumating mula sa Zion, ang kaligtasan ng Israel. Labis na nagagalak ang bayang Israel kapag muli sila'y pasaganahin ni Yahweh. Tayo manalangin. Panginoong Diyos, aming Ama sa langit,
Tunay kami ay walang pag-asa kung hindi dahil kay Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Kami ay walang patutunguhan, walang kasiguraduhan. Pawang kapahamakan lamang ang naghihintay sa amin. Subalit katulad ni David, Panginoon, makita namin ang kabutihan mo, ang iyong katapatan sa iyong mga salita. Katulad ni David, makita namin ang pananabik sa aming tagapagligtas. Purihin at sambahin ka sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ito po ang aking dalangin. Amen. Meron tayong tatlong punto. Mamaya, i-explain ko sa inyo kung ano yung depravity na sinasabi. So, ang main point ng aking preaching for today is, ito po yung main point. Hindi ko na nilagay sa English para madali nating matandaan. Likas na masama tayong lahat. Kung hindi po kayo agree, mamaya ay makikita nyo. Subalit, ang mabuting balita ay sapat para sa ating kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon at tagapagligtas. Meron po itong tatlong division. Ang unang division ay verse 1 to 3. Ang tumalikod o ang pagtalikod sa Diyos. Ang pangalawang division ay 4 to 6. Ang sabi dito ay hatol ng Diyos or hatol ng Diyos sa mga tumalikod sa Kanya. At ang final division na meron dito ay ang verse 7. Panalangin sa Diyos. Madaling tandaan. Madaling balikan. Ating pagsaluhan ang salita ng Diyos. Magandang makita natin dito kung sino ang sinasabing hangal. Ito ba ay taong ignorante? Kulang sa kaalaman? Hindi marunong sa mga bagay-bagay sa mundo? Iba po ang termino na ginamit dito sa pasaheng ito. At bakit ba siya itinuring na hangal? Ito yung mga question na sasagutin ng pasaheng ito. Kailangan nating maunawaan na hindi binabadmouth ni David sa pananalitang ito, sa pasaheng ito ang isang hangal. Ito ay hindi pagtawag lamang na ang isang tao ay sa ibang kasabihan ay tanga. Mga kaibigan, mga kapatid, ang hangal ay isang technical na termino sa kasulatan or sa Biblia. Kapag binasa mo ito ay tungkol ito sa isang taong matalino, may kaalaman, may kapangyarihan. Sophisticado, kaakit-akit, magaling magsalita. At iyon na nagiging dahilan kung bakit siya ay mapanganib sa kanyang sarili at sa iba. Ngunit sa pinakapayak na pangungusap o anyo, lalo na dito sa lumang tipan, ang isang taong hangal ay may malaking problema. Totoo po. At meron siyang pananagutan sa Diyos, sa banal na Diyos.
kung saan ang tahasan niyang pagtalikod at pagtanggi sa katotohanan ng Diyos at sa kanyang kalooban o kautusan ay sumasalamin. Ito ay sumasalamin sa buong niyang pagkatao. Kaya't hindi lang panglabas na kaanyuhan or yung ginagawa niya ang gustong makita dito. Bagkus, ang pinag-uusapan dito ay ang puso. Para sa kaisipang Hudyo, ang puso ang kabuuan ng pagkatao. Ang puso mo ay kung ano ikaw. Kung ano ang nag-uumapaw sa puso mo, walang dudang ikaw yun. Ang iyong kaisipan, ang iyong kalooban, ang iyong damdamin ay nakaugat sa iyong puso. Kung titingnan natin ang kasulatang ito sa original na literal na pagkakasulat, ang sinabi kasi doon ay sabi sa kanyang sarili. Subalit sa original na pagkakasulat, ang ngalangal ay nagsabi sa kanyang puso, walang Diyos. Masidi at madiing pagtalikod sa katotohanan mula sa Diyos, sa kanyang pagka-Diyos, sa kanyang mga utos, at sa kanyang kabanalan. Well, maaari niyong sabihin, hindi ako yan. No, it's not me. Layo ako dyan sa mga binasa mo, kuya, brother. Kaibigan, kaya nga may New Testament. Ito ay mas lalo pang binigyan ni Pablo ng pagpapaliwanag sa kanyang magnum opus. Ito yung, kumbaga sa mga masterpiece sa mga ginawa ni Pablo. Ito yung masterpiece ni Pablo sa yung Book of Romans. In terms sa order of salvation, katulad ng sinabi sa ating kanina, Ordo Salutis. Isang pangangaral na katulad ni Brother Calvin, kung saan ay sinasummarize ito ng tulip. Tayo pong lahat yan, kaibigan. Ang nasa Romans chapter 9, sa Romans chapter 3, verses 8, verses 9 to 18, ang mga talatang ito ay ang sumasalamin sa ating pagkatao. Which is, hinango ni Pablo dito sa chapter 14 ng Book of Psalms. Malinaw sa Biblia na makikita natin ang ating mga sarili sa mga talatang ito. In short, kaibigan, ito po yung bad news na sinasabi ng Bible. Well, wag po kayo mag-alala. Dahil mayroon pang verse 4, 5, and 6, and 7. At yay, darating. Huwag tayo mainip. God looks down from heaven. Ang sabi doon, the Lord has looked down from heaven. Kailangan mo tumingin ng Diyos mula sa langit. Kaibigan, ito ay isang anthropomorphism. Ito po ay isang anyo ng pagsasalita o pangungusap na may theological na katotohanan tungkol sa Diyos. Na ginagamit ang mga galaw o aksyon ng tao upang mas lalo pa nating maunawaan o lalo pang ipaunawa sa atin
kung ano ang ibig sabihin ng Diyos sa pangungusap na ito. Batid natin na God is omniscient. Batid ng Diyos lahat. Walang may kukubli sa Diyos. Sa katotohanan yan, sa Genesis chapter 6 verse 5, alam ng Diyos ang laman ng puso ng tao. Ito rin yung sinasabi sa Jeremiah chapter 17 verse 9. Deceitfulness and wickedness of the heart of man. Yun ang katotohanan. Meron sa puso ng bawat isa. Doon tayo ay napapabilang. Pwede nating sabihin na, hindi, gumagawa ako ng mabuti. Yes. Yet God's standard is not our standard. His ways is not our ways. And God's standard is perfection. Tingnan natin yung verse 3. Ang sinabi doon, they have all turned aside. Lahat sila ay lumihis. Sama-sama silang naging masama. Walang gumagawa ng mabuti. Kung mayroong ebidensya ang pagiging hangal, ay ito yung nasa verse 3. Inulit ang sinabi sa verse 1. They have all turned aside. They have become corrupt. Tandaan niyo pa ba nung bata pa kayo? Kasi ang salitang corrupt sa Hebrew ay may kahulugang sour. Ang corrupt sa salitang mas madaling nating maunawaan ay sinong mahilig uminom ng gatas ng bata pa? Of course, lahat tayo. Kapag ito ay panis na, sa tingin ay hindi natin to madidistinguish. Subalit pag ito ay inamoy mo at tinikman mo, ito ay no longer fit for consumption. More, ito ay lason sa iyo. Ganito i-describe ng salmista ni David ang pagiging isang kurap. Hindi ka gamit-gamit. Walang puwang sa harapan ng Diyos. Kaya nga ang conclusion niya sa verse 3 ay, not even one. Wala pong isa. Kahit isa. Ito po yung tinatawag na total depravity na title ng preaching ko sa araw na ito. Pagiging hangal sa madaling salita. Depravity is rooted not outside of us, but in us. We are all depraved. Likas sa atin ang pagiging masama. Aminin man natin o hindi. Hindi tayo kailangang turuan gumawa ng masama. Inherent yan sa atin. Mula pa sa ating pagkabata, andun na ang kasamaan. Ang pagiging maramot, ang pagiging makasarili. By default, we are fallen by nature. Even yung mga gawa nating mabuti are tainted with self-righteousness, self-gratification, with corruption, whether you admit it or not. Kaibigan,
Nakita mo ba ang iyong sarili? Sa liwanag ng salita ng Diyos, sa katotohanan ng kanyang mga salita, tayo ay likas na masama. Pero tingnan natin, no? Ang sabi ng hangal ay walang Diyos. Paano kung wala ngang Diyos? Ano bang naghihintay sa atin? Ang sabi ni David, kung ito ang pagpapahayag, ang mga nabasa natin ditong they are corrupt, they have committed abominable deeds, no one does good. Mas malma pa dito, mas masahol pa dito ang kayang gawin ng tao. Dahil walang Diyos. Walang konsensya. Walang katarungan. Lahat ay pwede. Ngunit, dahil sa biyaya ng Diyos, dahil sa grasya ng Diyos, ang lahat ng ating mga nabasa dito ay hindi nagkakaroon ng full-blown or hindi naisa sa katuparan. Bakit? Because there is a God who is in control. Who overrules each one of us by His sovereign will. Unawahan natin yun. Without God's restraining grace, lahat po tayo ay gagawin na lang ang gusto nating gawin. Ito ang nangyayari dahil lahat ay nasa passive or permissive will of God. Violating God's perceptive will. Binabiolate natin ang mga kautusan ng Diyos. Yan ang sinasabi sa verse 4 and 6. Pero huwag kayong mag-alala. Hindi dito natatapos ang pasaheng ito. Kung kaya meron pang susunod na mga verse. At kung babalikan natin ang sinasabi sa Genesis chapter 6 verse 5. Nang tumingin ng Diyos at nakita niya kung gaano ang nangyayari sa lupaing ito. Nakita niya na bawat hangarin ng ating puso ay tanging kasamaan lamang palagi. At sinabi ng Diyos sa atin, hindi ito magpapatuloy magpakailanman. Hindi ito magpapatuloy magpakailanman. Darating ang paghuhukom. Darating ang judgment. Judgment is coming for those who rebel against the will of God and who are fools. Ito po yung pangalawa nating punto. Hatol ng banal na Diyos or hatol sa pagtalikod sa Diyos. Verse 4 and 6. Ang sabi ng hangal ay, walang Diyos. Balit di niya ba alam? Lahat ba'y mangmang ang tanong ng Diyos? Meron ba siyang amnesia? Na sinusubukan niyang kalimutan. Siya na lang, na siyang may lalang ng lahat. Well, of course, tayong lahat ay laging may amnesia. We always forget that we are in the presence, that we are in the eyes of the omniscient God. Wala tayong may kukubli. Wala tayong may tatago.
Alam ng Diyos saan man tayo naroon. Kung kaya ang paghatol niya ay darating sa itinakdang panahon. At sinabi ng Diyos na ganyan ang nangyayari kapag ang tao ay tumalikod sa Kanya. Of course, sa pagtalikod sa Diyos, susunod na ang paggawa ng kasamaan sa ating kapwa. At sino pa yung dapat na nangunguna sa listahan? Sabi dito, who eat up my people as they eat bread. Isang imagery, pagpapakita kung gaano ang opresyon na ginagawa ng mga hangal or hindi nananampalataya sa Diyos sa Kanyang mga tao. Kinapupuutan nila ang bayan ng Diyos. Well, wag na tayong lumayo sa marami pang ibang sinabi sa Biblia. Mismo ang Panginoong Hesus, sinabi niya ito. Sinabi niya na hindi na kung kayo ay susunod sa akin, ang buhay niyo ay magiging masagana at puno ng kaayusan. Well, hindi po yun ang sinabi ng Panginoong Hesus. Ang sinabi niya po ay, kung kayo ay susunod sa akin, carry your cross. Deny yourself. Die to yourself. Yan ang sinabi ng Panginoong Hesus. Hindi niya sinabi na your best life here. Your best life is now. Muli ang sinabi niya sa Matthew chapter 10 verse 38. Kung nais mong sumunod sa Panginoong Hesus, carry your cross. Yan ang pangako ng Diyos. Yan ang sinabi ng Panginoong Hesukristo. Meron pong kapalit ang pagsunod kay Kristo sa ating Panginoon. Alam po natin na ang buhay ay hindi na madali. Subalit ang pagsunod sa Panginoong Hesukristo ay mas magpapabigat sa ating pamumuhay dahil sa pagsunod, sa pag-ayaw, sa mga pita ng laman at sa sanlibutan. Sabi niya nga sa Luke chapter 14 verse 28 to 30, you must count the cost of following me. May consequences. Merong sakripisyong gagawin. It's not your best life now, but it's your spiritual life begins. Well, hindi madaling sabihin ito sa panahon natin ngayon. Subalit hindi ito sinusugarcoat ng Panginoon. Mas na naisip pang sanlibutan na marinig na maunawaan ka ng Diyos. Maintindihan ka niya. Mahal ka kasi niya eh. Well, half-truth is not truth entirely. Walang pinagkaiba to dun sa ating mga pag-aaral sa 1 Timothy. Sa mga godless leaders na namamayagpag sa Ephesus Church. Kung matatandaan natin, nung huling linggo, ay huling Sabado ay pinag-aralan natin ang Matthew chapter 5. Blessed man. Well, dito, sa ating yugto ay the poor man. Pinakita sa atin dito ni David
Ang taong hindi nananalangin ay isang natural na estado ng kanyang pagkatao. Ito ay likas sa isang taong walang relasyon sa Diyos. Walang acknowledgement kung sino ang Panginoon sa buhay nila. Because they said that there is no God. Why pray? Kaibigan, hanggat hindi binabago ng Diyos ang iyong puso, hindi natin gugustuhin iyon. Hindi natin ito nanaisin. Hindi natin ilalapit ang ating sarili sa Panginoon. Subalit nandito ang paanyaya ni David sa araw na ito. Hindi nagkataon na narinig mo ang mabuting balita. Hindi nagkataon na pumunta ka sa lugar na ito. Nais ng Diyos na lumapit at makita mo ang kanyang kabutihan sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Ang gospel ay ang buhay, ministry, His suffering, death, and of course, His resurrection. That's the bottom line. If we miss this great truth, everything is lost. Career, relationship, wealth, health will not save us. Yet it's only Christ, Jesus Christ alone, who is our Savior. Subalit sa sino mang tumalikod, ang sabi ng Diyos sa kanila, ngunit darating ang araw na manginginig sila sa takot. Naalala ko yung preaching dati ng isa sa ating mga pastor. Ito yung takot na hindi nyo pa nararanasan or hindi pa natin nararanasan. Isang pagkatakot sa pagharap sa isang banal na Diyos. The mere presence of a holy God sent us to our knees, begging or rebelling against His holiness. Dahil ang Diyos ang tagapagtanggol, ang matuwid na Diyos ang tagapagtanggol ng kanyang bayan. Paparusahan niya ang mga tumatanggi sa kanya. It will come to pass what is written in this page, in this verse. For God is a faithful God. He is what He said He will fulfill. Subalit ito ang isang parte din ng pagpapakita ng katapatan ng Diyos na ating dapat ay patuloy na pinagpapasalamat. Merong tayong tapat na Diyos. That in His righteousness, He will not let the unrighteous do as their please. We are assured nothing happens under the sovereign will of God. Wala pong nangyayari sa mga sinabi ni David dito apart from the sovereign will of God.
Comfort para sa ating mga mananampalataya. Assurance sa atin bilang mga kinilos ng Diyos. Na all our sufferings, all our sacrifices, all that God has done, He will fulfill in due time. Or all that God has promised will be fulfilled in His due time. Anumang pagtatangka ng kaharasan, kasamaan, ito ay may pahintulot ng Diyos. Ito ay alam ng Diyos. Kung kaya nga, sa pagbabalik tanaw natin, ang sinabi dito, who eat up my people as they eat bread. Sa ibang translation, ang people na to ay poor. Naalala niyo pa ba yung last week na pinag-aralan natin? Matthew chapter 5 verse 1. Blessed are the poor in spirit, for they will inherit the kingdom of God. Ito po yun. Bankruptcy. Wala nang aasahan kundi ang Diyos. Walang makakatulong kundi ang Diyos. Blessed be the God who is faithful, who do as He please. Yan dapat ang ating papuri sa Diyos. Dahil Siya ay matuwid, gagawin niya ang tama sa takdang panahon. Huwag natin kakalimutan yan. Ano man ang ating pagdaraanan sa buhay na ito ay hindi lingid sa Diyos. Ang pangako ng Diyos ay hindi mababali. Ito ay matutupad. Yan din ang sinabi sa atin ng ating Panginoong Hesus sa mga ibang pasahe na hindi kita iiwan. Hindi. Kung meron pang comfort na gusto natin, kung meron pang assurance na gusto natin, there's no more greater assurance than God the Son assuring us of His provision and countenance. Sarap, no? Sarap maunawaan, malasahan. Magamat sa verse 1 to 3 ay bad news. But dito sa verse 4 to 6 ay nakatigim na tayo ng good news. Naunawaan natin ang ginawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo ay hindi baka sakali. Ang makatwiran niyang pag-aalay ng kanyang buhay para sa ating makasalanan ay hindi nagbibigay ng kasiguraduhan para sa kanyang mga mananampalataya. Ang kasiguraduhang ito ay namalas natin sa kanyang muling pagkabuhay. If there is no resurrection, then what are we listening here for? There's no hope.
the fool will do as he please. Yet because of Christ's resurrection, katulad ng inaasahan ni David, sa verse 7, ang huling punto, ang panalangin sa Diyos. Yes, totoo, ang hangal ay tumalikod sa Diyos. Sa kanyang mga katotohanan, sa kanyang mga panukala. At ang bunga nito ay ang patuloy na paggawa ng masama. Ang lahat ng kanyang ginagawa ay may bahid na kasamaan. Subalit dito, ating makikita ang fulfillment ng pangako ng Diyos. Saan ay ililigtas niya ang kanyang bayang Israel mula sa Zion. Well, ang Zion ay isang lugar kung saan pinili ng Diyos na ilagay ang kanyang presensya. Doon, naroon ang templo. Ang banal ng banal. The holies of holies. Kung saan ang tanging mataas na pari lamang ang nakapapunta dito o nakakapagpanilbihan isang beses sa isang taon. Doon ay naroon ang presensya ng Diyos. Subalit sinabi ni Juan sa isang kamangha-manghang pangungusap, John chapter 1 verse 14. Basahin niyo sa inyong Bible. Ang salita ay naging tao. At siya ay nanahan sa atin. Nakita to ni David. At napakahusay ng pagkakasaling ito. Sa salitang Griego, ang sabi dito sa Ingles ay, the world became flesh and tabernacled among us. Ang Diyos ay namahay kasama natin. At siya ang Panginoong Hesukristo. Nakita ng kanyang mga disipulo ang kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan niya. Namuhay ang Panginoong Hesus ng walang bahid na kasalanan. Sinunod niya ang kautusan para sa ating hindi kayang sumunod. Siya ang laman ng Old Testament. Siya ang sinasabing tagapagligtas. Kaya ganoon na lamang ang pananabik ni David na makita at masaksihan ito. Oh, that Zion! Oh, that the salvation of Israel would come out of Zion. Hindi niya sinabing if, hindi niya sinabing kailan, hindi niya sinabing kung darating. Ang sinabi niya ay sa pagdating. Isang kasiguraduhan sa kalooban ng Diyos na magaganap. At ito ay nagkaroon ng kaganapan. 2,000 years ago, sa bayan ng Bethlehem, ipinanganak ang tagapagligtas. Ipinanganak ang manunubos, ang ating Panginoong Hesukristo. Kung saan ay mula 14, mula verse 1 hanggang 4 ay makikita natin ang paglaglag ng tao sa kasalanan. Subalit, sa pagdating ng verse 7, makikita natin
ang pagdating ng mga nanubos para sa ating mga makasalanan. Pakagandang tingnan na kahit sa Old Testament ay nakita ni David ang mabuting balita sa Panginoong Hesus lamang may kaligtasan. At pinanumbalik ng Diyos ang pagpapalang ito sa kanyang bayan. Nakita nila at nasaksihan ang kagandahang loob ng Diyos nang si Jesus ay kanilang nasilayan. Subalit, tinakwil nila ang Panginoong Hesus. Hindi lang nila itinakwil, pagkus kanila pa itong ipinako sa krus. Ito ay isang great injustice sa part ng isang taong walang kasalanan o bahid na kasalanan. Subalit, itong great injustice na rin na ito ang ginamit ng Diyos para i-meet ang kanyang justice. His perfect justice has been served because of the righteousness of Christ. Where grace and mercy meets, it is in the foot of the cross of Christ. Dito natin nakita ito. Dito natin naunawaan ang grasya ng Diyos sa pamamagitan ng cross ni Kristo. Naunawaan natin ang sinasabi ng Romans chapter 3 verse 23. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kalooban ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Isa po itong assurance. Isa po itong panawagan para sa bawat isa na wala pang tamang relasyon or wala pang pagkakilala kung sino ang Panginoong Hesus. Kung ano ang ginawa niya sa krus ng Kalbaryo para sa masamang katulad natin, na dapat tayo ang parusahan. We deserve the wrath of God. And yet His mercy is shown through the cross. For by faith you have been saved through grace. Yan ang ipinakita ng Diyos sa krus. Ito'y isang paanyaya sa mga wala pang relasyon na tama sa Panginoon. Muli, hindi pa huli ang lahat. Buhay pa tayo. Sa main point, sinasabing tayo ay likas na masama. Totoo yan. Wala tayong maikukubli sa Diyos. Ang konsyensya natin na magpapatotoo sa mga kamalian nating nagawa. Sa mga mananampalataya, halos buong buhay ko ay ginugol ko sa mga bagay na walang kabuluhan. Walang relasyon kay Jesus Christ. Ngunit, iniligtas ako ng Panginoong Hesus sa epekto at sa bunga ng kasalanan. Hindi dahil sa aking mabubuting gawa, hindi sa aking kakayanan, kundi sa grasya niya. Ako ay tumalima sa pangunawa sa katotohanan ng kanyang mga salita. At muli noon, tayo bilang mga mananampalataya ay hindi na dapat mamuhay sa ating makalumang pagkatao.
Pinalaya na tayo ng Panginoon sa pagkaalipin sa mga bagay na may kahangalan. Sabi sa Romans chapter 8 verse 29, state that believers are predestined to conform to the image of God's Son. Pakagandang pakinggan na tayo ay binigyan muli ng buhay, binuhay para sa kanyang kalawalhatian. Philippians chapter 2 verse 5. Believers are to have the mindset of Christ. Hindi po ito negotiable. These are the imperatives of the Scripture. These are the truth that who we are. Christ bought us with His precious blood on the cross. Binili niya tayo ng hindi cheap. Tinubos niya tayo ng kanyang banal na dugo. Hindi upang gawin na lang ang gusto natin, pagkos upang ipakita ang kanyang kadakilaan sa lahat ng nakakakita sa atin. Tayo manalangin. Aming Diyos, aming Ama sa langit, napakadakila mo, Panginoon. Bagamat kami depraved, makasalanan, walang kakayanan na lumapit sa iyo. Pinadala mo ang iyong bugtong na anak, ang Panginoong Jesucristo, sa pamamagitan ng kanyang makatwirang pag-aalay sa kanyang banal na dugo na tumagas dun sa krus ng Kalbaryo, kami ay nagkaroon ng buhay, buhay na pag-asa. What a wondrous mystery indeed, Lord, to behold the glory of Christ. Salamat o Panginoon sa aming huling pag-awit, sa aming huling panalangin. Makita namin palagi ang iyong kadakilaan sa gitna ng aming buhay. Ito po ang aming samot dalangin sa inyo, Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.